Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, it's balitaan sa RP na usab sa ato ang July 30, 2025 episode adlaw Wednesday manghigala o welcome back sa ato ang programa. And karong adlaw manghigala mag-discuss na punta og mahitungod sa ato ang mga serbisyo o kining mga engagement karon sa National Commission of Muslim Filipinos. Tayo ta manghigala nga aktibo no sa himamat no o paghatod og mga serbisyo ngadto sa mga Muslim community ang National Commission on Muslim Filipinos. So kana manghigala buot nato na dalaon no sa ato ang programa aron masayod pod no ang ato ang mga katawhan labi na diha sa mga probinsya no. Probinsya sa Mati, probinsya sa Davao del Sur, Yes. Davao Oriental, no? Davao Actually, del Norte. lukot na manghigala ang ato ang mga probinsya. Davao del Norte, Davao Occidental, no? Dito sa murag aktibo rin gihapon mo sir diya sa may somewhere in Jose Abad Santos. Yes, no? yes. And of course, kining collaborate no sa mga ubang ahensya, no? Kay di man pud pwede nga ang NCMF na ang mulihok, no? Because ang ato ang gobyerno karon is whole of the nation Yes. approach naman. So, pasabot ana manghigala nga tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga involved, no? Anang maong mga serbisyo kinahanglan na sila diha, no? So anyway, basin unya kay ato ara ba tong i-announce ra ba to sa ato ang presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kato ganing IGO. And Yes. kana ato anang atangan manghigala gumikan kay naa diha ang tanang ahensya sa gobyerno nga mohatag sa mura bag one-stop shop. Non-stop. No nga tanan inyohang kinahanglan naa na diha inyohang makita ang mga ahensya sa gobyerno. So dili na ta manghigala mamasahe kay moadto dito sa Picat, matug north, matug south, matug downtown area. So atangin na nato manghigala kanang maong. And I hope part anak manghigala ang National Commission on Muslim Filipinos. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kauban nato mga higala karong adlaw, karong buntaga, si Sir Sammy Buat. Siya po ang Chief sa Cultural Affairs Division sa National Commission on Muslim Filipinos Region 11. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome sa tuwang programang Balitaan sa RP. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Once again, diyan na punta, balik ta sa Balitaan sa RP, no? Kauban ang ato ang host na ini nga program o sa ngalan na lang sa National Commission Muslim Filipinos Regional Office 11, wala karon ato mga kaubanan tungod kay doon na may activity, no? Doon na may activity karon na ngayo lang ko og sa excuse ako for pila ka oras, no? So, ninasab kita para sa paghatod sa mga updates sa mga katikaran may kilambigitan sa Muslim Community Development ning Region 11. Alright. Aktibo karon ang NCMF no sa paghatod og mga dili lamang actually Sir Sam no sa kanang mga serbisyo kun dili kana bitaw mga impormasyon. Yes. Nga sagad nga magpalahi no sa katong panghuna-huna sa ato ang mga Muslim community kay usahay manggod mga higala kung dili nato sila i-educate no. Labi na kana bitong atong na-touch nato last topic nato Sir Sammy, katuganing mahitungod sa mga birth certificate Yes, nato, yes, sa marriage certificate nato. Usay dili manggod ta sa ato ang community, dili kay ta ano-ana. Kanang dili kaayon ta interested, no? Unless nga i-impose ta sa ato kinahanglan gamiton. Para to nakita ang kaimportansya niya nga ganung kinahanglan nga naata ana. So usa na sa mga gitutukan karon sa atong programa in collaboration sa PSA o sa local civil registrar sa mga different areas ng atong naadtuan. So kana siya ang lain pang uban nga mga serbisyo nga kinahanglan gyud nato sila i-reach out no kay mao na gyud ato ang kining role Sir Sammy no as government office no kinahanglan gyud ta manaog sa ubos no kaya ma-feel nato kay say kung dito ra ta sa taas di nato ma-feel kung unsa ang mga kinahanglanon ug unsa to kanang mga kining gitawag nato nga serbisyo nga gusto nila mahatag. Yes, katong mga felt needs program kinahanglan mao nay rason pod nga ang NCMF Region 11 sa pagkakaron nag-launch tag bag-ong platform to bring the services more closer to the people. Okay. No, at nag-launch ang kadtong
Muslim Community Development kanang program, no? Aside from sa regular program, naghimo ta og program in coordination, in collaboration, no? Itong gitawag na siya nga Muscomdev Outreach Collab Pro, no? Collaboration program in partnership sa ubang agency para dunay kanang mapaabot na to dito sa mga community sa other areas nga nanginahanglan, no? Nakita na to unsa ang nag-unang kinahanglanon sa atong mga Muslim community. Ma-address na to ang ilahang socio-cultural, socio-economic o social protection services. Apil na diha nag-una katutong isgutan na to nga mga civil registrations. Okay. Okay, kinahanglan ma-register kay mo na kulang, di ba? Kulang nga dili maihap ang mga Muslim population, which is vital siya nga part ang profiling sa ato ang Muslim community para mabaong ito pilagid atong population, no? Ang population mo na in coordination sa PSA nag-add to me sa mga community gani atong labay nga semana dito sa may Mati, diya sa may Islamic Center diha mismo sa sentro sa Mati, kauban ang PSA itong dapita, civil registrar ug uban pa. Nya niadtong isa ka adlaw pod nagpahigayon ta og kadtong kining Muslim Solemnizing Officers Convention o orientation for CRASAM, katong Certificate of Authority to Solemnize Marriage para sa atong mga solemnizers, no? Sa atong mga Muslim Solemnizing Officers. Kauban po nato ang PSA, of course, kasi sila may naikuan niya na, no? So nakita nato ang needs niya sa mga community. Karon gani daghang nagaingon nga unsaon mo nga maka-avail kay sa atong mga Solemnizing Officers manggod nagkikinahanglan na labi na karon sa ato ang kasamtangan nga balaod o sa ato ang sistema nga kinahanglan ang ato ang mga marriage parehistro provided nga kadto pa mga solemnizing officers they are really authorized. Wa ta nag-ingon nga invalid ang kasal gagahimo sa ato ang mga imam, ha? They are valid, but for purposes of documentation nga marehistro na dunay mga procedure nga kinahanglan mo na nga. Tana siya, sir, sa amin, no? Because nakita ninyo ang problema on the ground. Like, kita nasanay magyuta ko na imam, na wali, na ano tanan. Dito na ta kinahanglan pa magpa-solemnize sa kanang ingon ta nga solemnizing officer. O na ang naandan, mga traditional ba, sir? Kung naan ang imam, pasado na. Ang papa, ang parents sa batang pikas, no? Ang wali sa babae, no? Kaya usually, di man pwede ang kasal kung walay-wali ang babae. Yes, requisite na siya sa kasal. So, kana siya, sir, so, unsa, mao na siguro ang kanang, usually nga, kinahanglan po nato educate, no, ang, ato ang mga non-Muslim. Actually, no? yes, Sige, actually, wala ta nagahimo o kanang bagong pamaagi. Okay. Ato lang gina strengthen ang mga practice. Atong gi-harmonize ang Islamic nga practice o ang kinahanglan registration no base sa atong mga balaod. At the same time, kadto pong mga cultural practices nga in accordance sa Islam is ato po to siyang ma-strengthen. So in short, ang atong countries atong gina-empower ug while we strengthen sa atong mga solemnizing officers, ato silang gina-empower nya ginatabangan po to ma-raise ang ilahang standards. In accordance sa bagong mga balaod, subay usab sa prinsipyo sa Islam, sa Islamic standard. So mingon ta nga kinsa man na sila kanang mga imam mao man na sila ang atong gusto nga makapacitate. Gusto nato sila nga ma-institutionalize ang ilahang mga practices. Atong mga ustads, no, mo na nga sa NCMF is ang NCMF man pod ang ang certification sa NCMF ang gi-require sa PSA bago makakuha ang usa ka Muslim Solemnizing Officers og iyahang CRASAM. Mao na siya. So sa atong end naghimo ta og mga pamaagi, ma-orient sila before nato ma-issuehan, no? Ma-orient sila sa mga bagong balaod, labi na sa pagkakaroon kay dunay balaod kadtong early child marriage. Nga dili sila makabiolate ug uban pa nga mga patakaran para sila ma-equip dihang dapita para nga daan man lagi nahimo. Gusto nato siya nga mapaprotestar, no? Nga ang local civil registrar pod lipay pod sila kay at least ang ilaha ministerial mudawat na sila sa kanya atong ginatudluan, no? Atong ginatudluan ug nagamobilize pud ta gani ang NCMF pinaagi sa atong mga sub-officers ato nang naputay desk dito para sa ato ang mga solemnizing officers nga pwede makatabang sa ilaha in preparation sa mga marriage contract nga ilahang i-submit dito sa local civil registrar. So mao lang gito siya na kuan kinahanglan ko uban, sir, na like for example kanang pag-upa mosulod sa Islam maraging ana so dili pa ka ikabalo. Okay ra na nga panalitan ang babae wala amahan. Di ba?
Dili, requirements sa na. uban, good, sa uban nga mga, like for example, sa mga non-Muslim na to, pwede raman nga wala ang papa, wala sa babae, no? O basig kinsa lang ang Sa lalaki. matindog, di ba? Dili po na pwede. Oo, sa lalaki po. ang sa babae, Oo. gikinahanglan na usa sa requirements diha nga naay wali. O wali. Wali niya katong guardian, no? Oo. It's a father or katong iyahang within the family as may delegated by the father. Ang pinakakuan gid ang amahan. Amahan. Dili mahimong valid ang usa ka kasal sa Islam kung wala ang wali, no? Wala ang wali. Isang pagmingon sa sir nga ang inahan. Oh. O dili Oh, na dili. siya, siya pwede nga kumbaga requisite yun na siya nga papa yun sir no. Mabitaw na nga gina-emphasize sa tuang mga orientation nga basically man good ang kasal sa Islam ha katong nay part diha katong auto siya ang kasal katong ijaba wal kabul. Kato siyang offer and acceptance. Ang mo-offer meaning na sir. Para maintindihan lang ang ato ang mga pamina. Offering and acceptance. So meaning katong wali or katong father mo i-offer niya ngadto sa groom sa lalaki ang aron ikasal ang iyahang anak. So mo na siya ang kasal. Pero sa ato ang sa kasagaran ni ana doon na tay mga solemnizing officers sa ginakuan sa mga ginikanan sa proper nga ginikanan no nga mo kuan sa kasal. So ang ideya is mo na mo solemn ang mo kandak og kanang khutbatun nikah katong wedding advice ba katong seremonya. Yes. Ang seremonya composed na siya sa katong siyempre na ang presensya sa lalaki ug babae na ang mga ginikanan na ang mga witnesses requisite na siya. Okay. Of course na ang mahar. Okay. I-pronounce na ang mahar man god dili siya kinahanglan nga mahal. No. Dili siya kinahanglan nga mahal. Depende sir, depende sa standard, depende sa social standing. Depende po siguro sa desisyon sa ginikanan. Decision- Kung nagkasinabot. Decision sa ginikanan ug unsa siya ba? Unsay depende sa nasabutan lagi. Yes, oo. Depende sa nasabutan pero requisite na siya sa Okay. kaminyoon ang mahar, no? Ang mahar. So publicly solemnize. Ato lang i-kuan unsa nang mahar kasi Mm. unsa tayo nang mahar. Mahar mo na siya ang dori. That is love offering. Okay. Love offering aron pagpakita nga ang lalaki doon na siya capacity nga maka-sustain sa iyang pamilya. Yeah, sir, may man lang sila sir karon nga ako usually no kanang usually mo mag-istorya ko kanang mga non-Muslim. Isa na sa mga pangutan-on nila. Oo, sir, oo, oo. anong mahal magka inyong dori? Oo. Ana ba? Ya ikaduha pa. Siya nga, di ba para man sa mga ginikanan ng dori? And of course, kung dili ka nang para That's sa a misconception. pamilya mismo Oo. na kinahanglan gastuon. Mm. So, murag, gusto lang nato no nga maklaro nga kani siya nga ang dori manggod no kay usually murag ko magud ni siya sir kanang cultural ba Yes. kanang ang ginikanan mismo ang makuha sa dori. Oo. Di ba, sir? Oo. So, murag mingon ang mga dili kung mga Nga ginegosyo, ginegosyo. gipresyohan ang mga anak. Oh, gibaligya. Oo. So, dili po nato sila makuha because kana ang mentality Oo. nga musulod sa ilang kuan no. Pero unsa pa gyud sir no Sir. sa pag kay nag-iskot naman tag Oo. marriage karon no. Oo. So unsa ba gyud sir ang kanang dori hasta gyud na paingon kaya naapoy na nabasahan po nako sir nga ang kana siyang dori para ra gyud na sa babae. Yes, exactly. In case nga dili maayo ang ilang marriage no, dili siya basta-basta na lang makon because naa siya capacity no to live. Usa na siya sa kwan, usa na siya ang duri man god, usa siya sa requisite, no? Meaning requirements para sa kaminyoon nga kung wala ang duri, it is ground for dili mahimong valid ang ilahang kasal. Regardless of amount, asa paingon ang duri, siyempre tuwa na sa babae. Love offering, personal property na, kung dako man nga property hatag, personal nga property na sa babae. Why appeal ang bana ana? Way apil, yeah, siya may muhatag. Siya may muhatag, pero ang kuan man gud diha, ang reality is siyempre ihatag nimo na sa imong asawa. Kamu namang duha, inyohan na lang gihapon na, di ba? Inyohan na lang gihapon na. Pero O na siya ang usually. Yes. Pwede mo decide ang babae nga iya harag yun. Yes, yeah, na. Oh. Share sa family. Dili, oh. Lahi po tong para sa pamilya, pero kanang dori para ra gid na diha sa babae gina siya. Personal nga property sa babae, kumbaga. So, because na naman guday nang hitabo karon sir kay sharing na like pag nagdori nitampo na si babae nitampo na si lalaki. wala na sa kasal siguro sa gastuanan sa kasal pwede na. Oh, pero sa dori dili. Ginahanglan lalaki gyud ang kuan na. So sa kakasal, specific diha nga mo ni ang amount sa dori. Anyway, regardless of amount man, kay gani sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya nag-ingon nga ang pinaka maayo nga kasal katong gamay ra ang dori. No, dili siya pamahalay. Pero kung siyempre kung depende po sa social status sa lalaki, kortahan po siya, magpabili po na siya nga dako niyang dori sa iyang
asawa. Labi na po ang imong pangasawa, ang status sa katilingon na pero dili na siya mo i-requisite. Di na siya requirements nga kinahanglan mahal ang duri kay kini akong anak professional ra ba ni nya ana nya kami ra ba mga well-known nga pamilya so dili na siya may basihan no. Nahimo na lang culture ngayon ana pero sa patakaran gyud siya sa Islam dili na siya mo. Dili gyud na siya. So kinahanglan nato sir ma-separate ang culture sa kanang kuan. Any practice man gud daw sir nga opposing the the Islam way of life. Dili pwede isagol nimo ang kultura. Ingon ani magud. Ang kultura nato, we have different cultures, different tribes. Pero once kanahimo na tang Muslim, our culture is regulated sa ato ang Islam, nga patakaran, Islamic principles. So meaning, not all cultural practices nato is in accordance sa Islam. So kung ikaw usa ka Muslim, kanang bitaw nagasunod gyud ka sa Islam sa imong pangkinatibukan, kinahanglan nga imong i-regulate pod ang imong culture. Ang imong tumanon lang katong kultura in accordance sa teaching sa Islam. Kay Muslim man ta. So, sir, anything na mo-oppose sa Islam, nabiyaan nimo. So dili pwede to kay sa kultura man gud, no, naa naman gud na kanang ang desire ba sir ba? Kultura no, syempre ito mga clan. Which dili gyud na siya part sa ato ang ano. Dili in accordance sa atong faith sa Islamic teaching. Dili na siya halal sir. Dili na halal. So anyway, so mao na bitaw nga dako kaayo ang role sa madras sa pag kanang educate nato ang mga bata. Gamay pa no para kani siya nga ma-separate nato ang kultura dito sa ato ang di ba sir? Yes. Nga na siya. Kinahanglan mo ang kuan ba katong Islamic education nga ato gid siyang mahatag dito sa atong mga kabataan. Kay kanang mga kabataan no karon magtubo na sila na po mga future leaders diya sa ato ang katilingban. So they need to educate them proper education. Nga appeal diha ang Islamic education. Hence ang role sa madrasa. So ato sang balikan gamay itong sa kanong kinahanglan og kuan no? Ano gi kinahanglan? Mubalik lang po ko ato sir no, cut off ta sorry. Kana ganing solemnizing because na ako'y na kuan na witness na kasal. Nung kumbaga sa pag solemnize sa kasal, niingon naman tong katong ingon nga ustads man yata siya no niingon nga wala na imam dire, ako na ang solemnizing officer na siya. So ako ang magkasal sa duha ka couple no ana. So ina ko nga doon mag-create og conflict, di ba? Conflict. Paunsa nako so wala na role ang imam sa inyo. Siya dili na wala na role ang imam sa amoa. Yes sir. Yes, tama na siya. Mao na siya ang atong ginakuan. Unsa may nahitabo. So ang papa unsa na naman siya? Diha na lang mag-witness na lang ang papa. Iko nga dili ba nga kinahanglan na atoy katong ingon ta nga ritual murabag ka nang imong ihatag imuha mo tay ijaba wal kabul mo tay offering and acceptance which is basic siya sa kuan sa kasal sa seremonya kasi mahitabo ana sir ana nang mahitabo that's why ang atong ginahimo karon sa ato ang arts advocacy ni siya at the same time ginatabangan nato ang atong mga solemnizing officers when we say solemnizing officers wala na pasabot nga mawala ang imam diha. Ang imam dapat aton sing i-capacitate nga sila pod ang solemnizing officer diha sa ilahang dapit. Mabitaw nga kinahanglan nato kinaaman ang ato ang mga jamaa, mga Muslim community sa matag community naa na sila structure, naa na sila imam, naay dato, naay imam. So dili ingon nga sapawan nato tong role sa imam. As much as possible katong imam kun kanang available siya ang atong himuong solemnizing officer sa matag community. Unya diha pod sa ato ang authority sa pag-solemnize, doon na sila area of jurisdiction. Area of jurisdiction. That's why atong gina-encourage, doon na naman sila nahimo nga organization katong Davao Association of Muslim Solemnizing Officers, Davao Region Association of Muslim Solemnizing Officers nga strengthen na siya. Kay para sila mo regulate sa mga standards no ang kuan ministerial naman ni sa mga gobyerno bisan gani ang gobyerno nato wala agency sa gobyerno ang mo fix kung pila ang solemnization fee di ba so dapat naagi na siya wala siya usa sa atong drive sa pagkakaron no sa atong pagkakaron so meaning unsay gihimo sa NCMF ang NCMF bisip siya gitugyanan nga siya mohatag og kanang certification para dawaton sa PSA ang usa ka solemnizing officer aron mahimo siyang katubitang recognize kumbaga lisensyado nga mo kasal is usa sa requirement is mangayo ta og requirement sa ilaha
nga sila mo igitugutan, sila mo i-recognize nga sila licensing officer sa ilahang community or sa ilahang butantag grupo ba or association o tawag ni ana. Mo na siya ato ang ingon nga dili gid siya mo ano. Then pag abot unya karon, syempre kasagaran sa ato moingon nga ganito mi namoy imam diri namoy licensing officers pero kay parente mo namo ni amo ang mukasal. Di ba? Mani kasagaran nga kita po. So ang ato diha is dapat doon ay proper nga coordination. Unsaon man, doon na may licensing officer diha sa iyahan ng authority, iyahan ng jurisdiction. Coordinate. Pwede man nga katong ilahang gitala mao toy mo hatag og kanang sermon, marriage sermon katong baton nikah, no? Pero sa signing unya sa marriage contract, ang solemnizing officer nga authorized ana nga area, siya mo sign. Dapat naapod siya na siya rule. Bisan na dito sa pagkasal. So, ingon na ang direksyon dining ato ang gina-advocate sa pagkakaroon, no? While we advocate nga atong engage ang existing laws sa balaod, no? Sa civil registration, sa PSA ug uban pa at the same time, gi-uphold nato ang Islamic principles ug standard nga dili pud siya mawala. Okay. No, dili pud siya mawala. Oo. Kay usahay kung kana manggong na ay bag-o nga kumbaga ma-introduce niya mawala tong Dili. mura bag ka nang na-conflict sir, no? Yes, makakreate ng conflict. Kay ang community naman gud ang mo ingon nga unsa naman na, di ba? Like for example karon nakita man gud nato sir, no, kani siya reality na ni. Because ang sa una man gud nga pagkawin, no, sa Muslim, no, dili na parehas karon. Ang karon man gud makita nato magmarcha na. Nya pagkahuman na stage. Mura nagkukanang kuan gud sir katong mga kanang mga kasal pod, no, yes, sa mga yes. lain pod nga mga kuan, no, nga mga inguntang religion, yes. no? Nga magtinubagay na ikaw imuha nang kuanon imong bana, ikaw murag ana na. So magbutang nag mga sing-sing may ana siya. So actually wala gina siya kung ato ang una-unaon ba, pero murag na sway na ta, no, sa mga practice sa uban. Which sa inyo ha sir? Mo na nga ang atong i-harmonize. Kadtong mga ginahimo nga susama ana nga allowed sa Islam, ato nang ipadayonon. Okay. Provided nga dili nato malabag dagi kato ingon nga pangutanong pang babae ug lalaki dili man na. Kaya ang ijab bawal kabul diha kadto ra mang nagkasal or ang wali ug ang lalaki. Lalaki ra may pangutanon, di na pangutanon ng babae. Di ba? Doon ay proper ana nga kuan in accordance sa tradition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalaki lay pangutanon. Mo to i-offer. I-offer karon sa wali or sa ginikanan sa amahan sa babae ngadto sa lalaki. Ha? Katong judge to ka. Ma-witness na to nga. Nara nagtanaw lang ang amahan. Basta ma-witness niya tama na. Di sa practices karon na ang ato ang ginakuan nga naagid ang kuan. Dili gani pwede ikasal nga wala ang presensya sa amahan. Gawas lang kung doon na siya gi-delegate pod nga iyahang igsuon ba karon kung di gid siya makadto, nagid siya. Kay naamang na interview na ko sir nga murag siya nang solemnize sa kasal, no? Pero ingon ko nga so paunsa ihatag sa father ang wali sa sa kasal. Siya naaraman, nagtan-aw raman siya sa kasal. Kung gi-delegate niya sa iyang amahan, niya magtindog ng pud ang amahan diha at tubangan sa lalaki, ang katong kung dili makaya isulti sa amahan, ang katong dapat nga gisulti to offer, pwede ang solemnizing officer kung kinahanglan nga i-repeat sa amahan, dapat niya i-repeat. Diba? Nagtanaw ra mo. Mamo gani kasagaran kay ang ginikanan mo gud ang maaman. Bado ka sa ato amo karon sumulawon, di ba? Wa pud na anad. Mo gani. Lahi naman gud ron ang way sa pagkasal, sir. Mo na nga lahi ang way sa pagkasal. So ato nang i-harmonize. Atong i-harmonize panitan, di ba? In that way, gusto man tagbumbuhat sa matcha ug unsa basta dili lang nato malabag ang patakaran sa Islam, pwede na siya. Basta kay dili mo hala tong mga essential nga mga requisitos sa kasal sa Islam in accordance sa Islamic standard. Alright. So mas maayo yun nilo ngayon na-discuss na nato. So karon sir, mga pila ka buka tong solemnizing officer sa usa ka jamaa, sa usa community. Sa usa ka community for example, na isa ka at least na. Unya ang jurisdiction karon ng atong ginahatag is dapat para kuan lang kana bitawng sa isa ka by municipality. Pinakataas na by province. By province. Pero sila na po ni magsabot. Palitan og kuan dito ana basta kay authorize sila within that
jurisdiction. Mhm. Yung tana. Pero, naalagi ito, nga organize na ito ang organization para proper coordination. Pag abot ito sa area, nga na imam diha, na authorized din ang solemnizing officer, as much as possible, katong imam, mo ato ang i-capacitate, mahimo siyang solemnizing officer. Kaya mabitaw po yung rason nga, atong gina-strengthen po karon ang atong Muslim Community Council sa matag area. So, unsay nakita ninyo nga kumbaga nga gap, sir, within the community? Unsay nakita ninyo nga kinahanglan i-address? Actually, diha sa mga community, kana lang, kinahanglan na to nga kuan gyud. Kada community, at least man lang, doon na siya krasam ang mga solemnizing officer. So, saan ang krasa, sir? Katong certificate of registration of authorities to solemnize marriage issued by the PSA. PSA. Okay. So, Issued what by the if PSA. kung in the absence of that krasam, sir, pwede kaya po ng imam mag-solemnize? Ang problema lagi ang kuan karon ginahugtan na karon sa local civil registrar ang mao nga balaod. So, like for example, Oh. ako sa kasal sa imam nga Oh. dili siya solemnizing officer. Mm. Suppose na dili siya makakuha og certification sa marriage. Unless Marriage contract. kung dunay kuan diha, dunay katubitong na authority to solemnize nga mo imo pirma sa iyahang marriage contract. Ang pagpirma magud sa marriage contract mo igi kuan diha, ang documentation ba, ang documentation. Batong atong gi-harmonize karon ang patakaran, wa man ta nag-ingon nga ang kasal sa mga imam is dili valid na siya. Okay. Pero for purpose of documentation, kinahanglan matag marriage contract, pag abot na unya dito, sa man karon, umangita karon ang local civil registrar si imam, naba kay krasam imam, di ba? So mao na siya ang kuan ano. This is in between the engagement nato sa documentation sa ato ang mga laws ug sa ato ang religious practices. So far, sa pagkakaroon, sir, pila naka-solemnizing officer ang naa sa tong community? So far, not community lang. Ang atong kuan gani last 2023 nakapahibayon na ta og regional convention sa mga solemnizing So, officers. sa region, sir, mga pila Sa region by province, daghan na po dili na ko ang exact So, number. dili na siya maglisod o pangita, sir? Dili, actually dili. Natay mga solemnizing officers nga available. Katulang lagi nga kuan, katulang katubitang wala pa kayo na disseminate, wala pa kayo na inform nga moingon sila nga maglisod. Dili man kidaghan man tag solemnizing officers na. Alright. So, pananglitan ng usa ka kuan karon, no? Family, mangita na because na ikaslo nun. So, asa man sila mo dool, sir? Ato pa nang ginaplaster gani karon no. Kung naa sila sa community, ato to sa ilahang community imam or sa community leader nila. Kay usa sa mga requirements gani kung ma-implement gina before pahigayon ang kasal, moagi na sila og pre-marriage counseling. Kay Actually, sa una po, sir, mga naman gihapon Oo, na, di oo. na matawag og pre-marriage Oo, counseling. oo, Nalang oo. may term nga Nalang, laki nalang. nga ginaano gyud ang babae o ang lalaki no, Oo. para i-ready siya sa marriage. kay ang kasagaran man god unya na mo taason na ni solemnizing officer ni imam ang iyahang hutbaton nika nya sigurado tangawa naman naminaw diha ano. While maseminar sa sila, sigurado focus gina sila nga makakuanan nila. Alright. So, anyway, balikan na to si Sir Sammy Buat, ang Chief sa Cultural Affairs Division sa NCMF. Kung akong ibilin po ang pangutana, no? Mo segue na to sa madrasa, Yes, sir, no? yes. Which, importante po kaayon na siyang isbitanan mga igala because ang pag-strengthen po sa madrasa sa mga community, kinahanglan po kaayon siya karon, sir, no? Yes. Balikan nato si Sir Sammy pagkahuman ni ining mga pahinumdum o pagpaila sa konsilyanan. Ito, sir, mo to ba? Actually, sa ako atong pagumangkon. Bisang kasal to. Si ko